Iisa ang buhay at ang mga kagamitan na natin pinaghirapan. Kaya dapat natin ingatan at pahalagahan sa mga modus operandi ng mga kawatan ngayong Paskuhan at ang bagong taon. Ito ang mga modus operandi nila. Ipit gang sa isang supermarket sa Santa Rosa, Laguna. Ang 6 na suspect, binuntutan ang target nilang mamimili. Ang isa sa mga babaeng suspect, inabutan ng maliit na karton na ginamit niya para harangin ang tingin ng kasamang tiyahin ng biktima. Ang isa namang suspect, sinilip muna ang bag ng kanilang target. Inangat ang dalang eco bag para takpan ang gagawin, saka dinukot ang kulay pulang pouch mula sa bag ng biktima. Ipinasa niya ito sa kasabwat na lalaki sa kanyang likuran at saka agad umalis ang grupo. Makikitang isiniksik ng lalaki sa mga grocery item ang pulang pouch, saka ito kinuha ng isa pang kasabwat na babae. Itong grupong pumasok, naupo sila sa iba't ibang sulok ng kainan. Pero pagtayo ng lalaki para kunin ang order na pagkain, sabay-sabay ring tumayo ang mga nasa paligid. Maya-maya, kumilos na ang isang babae at naglaglag ng pera malapit sa target. Ang kasabwat naman ng suspect na lalaki, kinalabit ang nakaupong biktima at itinuro ang pera sa sahig. Nang malingat ang biktima, dito na hinablot na naghihintay na kasama ang bag ng customer. Paano bang ginagawa to? Sir, naniwa ko lang sa tapos. Oh, inihiwa nyo lang. Halimbawa, pag ito ba nandito, Ay, hindi. talagang pag nakaside lang ganito, tsaka pag nasa doon. Kasi nakaside na. Nagpipik na siya doon. Oh. So, titirahin nyo dito sa likod. Ano nyo kapag kamatao yung lugar? Paano ba? Kahit na hindi matao at matao. Ito, sa loob ng isang restaurant sa Macapagal Avenue sa Pasay City, makikita ang lalaking nakaputi na patingin-tingin sa kabilang mesa habang may kausap sa telepono. Maya-maya lamang umupo na ang lalaki at habang busy makipagkwentuhan ang nasa kabilang mesa, dali-dali niyang kinuha ang bag ng biktima at agad tumakas. Nakikita po ninyo ang babae sa loob ng tindahan. Pinabuo niya ang kanyang 2,000 pisong pera sa kahera. Habang abala ang kahera sa pagbibilang ng pera, animoy nagkakamot lang ng kilikili. Ang babae, yun pala, iniipit na niya ang 1,000 piso at pinalitan ito ng 100 piso. Sinabi niya sa kahera na 100 lang ang binigay sa kanya, kaya nagbigay muli ang tindera ng 1,000 piso. Ito din ang mga tips para tayo makaiwas at akihin ng mga kawatan. Guys, kung naiwasan natin ang mga kawatan, dapat iwasan din natin ang mga paputok. Ngayong darating ang bagong taon, maaari na lang gamitin ang mga torotot at iba pang bagay na pwedeng mag-ingay. Like, share, comment, and subscribe. This is your Black Cup 37. Nag-iiwan ng gawin, sundin para po sa ikabubuti natin. Maraming salamat po.